Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin po natin ngayon ay magbubuo po tayo ng makina ng Kawasaki Ruser 135. Abangan ninyo mga ka-works, panoorin nyo kung paano magkabit ng transmission. At kung bago ka pa lang sa aking walang kwentang channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. For today's video mga ka-works ay magbubuo po tayo ng makina ng Kawasaki Ruser 135 at panoorin niyo kung paano ang tamang pagkabit ng transmission at saka yung kanyang selector fork. Isa-isa po natin itong ikakabit mga ka-works, step by step yung gagawin natin dito. At abangan ninyo mamaya mga ka-works, meron akong kunting tips at mga sekreto sa pagkabit nitong transmission at saka selector fork. Yung mga basic tips lang tuturo ko sa inyo mamaya, pero napaka-effective niya para hindi kayo mahirapan at mapadali yung inyong paggawa dito, pag-assemble ng inyong makina ng Kawasaki Ruser, at saka hindi kayo malito at para hindi kayo mangamba na baka magkamali kayo sa pagkabit. At ito na yung mga pisa na inihanda natin para kabit natin dun sa kanyang center case. Ito yung transmission, meron siyang washer dito sa magkabilang dulo, dito sa kanyang main shaft at saka dito sa kanyang counter shaft. At ito yung mga selector fork, itong dalawang selector fork, at ito yung dalawang selector pin, ito yung kanyang pin. Magkasing haba at magkasing laki lang itong dalawang pin dito ng kanyang selector fork. I share this video to you mga ka-works kasi naawa ako sa mga ibang mga nanonood sa YouTube na tinuturuan ng mali. Hindi naman ako eksperto at saka hindi naman ako perfecto, pero ginagawa ko lang kung sa abot ng aking makakaya. Ito ay base lamang sa aking mga karanasan. Bilang isang mekaniko, ginagawa ko kung ano ang tama at anong dapat para maayos lang ang isang makina o isang motor ng aking customer. At masaya na ako na makitang maayos na ang motor ng aking customer. At sa bawat motor ng aking customer na aking inaayos ay iniisip ko na akin yung motor na inaayos ko. At ito yung selector fork na nasa gitna mga ka-work. Meron siyang nakalagay na U. At dahil sa marking na ito na nakalagay na U, hindi ito maaaring magkapalit doon sa kabilang selector fork kasi iba yung marking na nakalagay doon sa dalawang selector fork. At pasensya na kayo mga ka-works kasi matagal mag-focus itong camera natin. At itong marking dito, ito yung palatandaan natin sa pagkabit natin doon sa kanyang selector drum, doon sa kanyang hiwa na parang kanal. At itong dalawang selector fork na natira, ito yung marking niya dito. Meron nakalagay na GDP5. Ayan, magkapareho sila ng marking kaya hindi maaaring magkapalit ito dun sa isa na selector fork na nandun sa kabila. At itong merong mga marking dito, dapat nasa bandang itaas ito nakaharap kapag nagkakabit kayo doon sa kanyang selector drum, at baliktad din sa opposite din sa ilalim. Yung katapat nito na yung selector fork na nasa ilalim din yung kanyang marking nakaharap. At ito yung selector drum niya. At dito yung kanyang mga hiwa. Ito yung mga parang kanal niya. Ito yung sa bandang ilalim mga ka-works na hiwa. Dito natin ipapasok yung selector fork na meron nakalagay na GDP5. At ito yung nasa gitna na hiwa na parang kanal mga ka-works. Ayan. Ito siya mga ka-works. Dito natin ilagay yung isang nakahiwalay na selector fork. At ito yung hiwa na dito sa itaas, sa bandang itaas. Dito sa pagkabit dapat yan ito nakaharap itong kanyang selector dito sa bandang itaas, bandang ibabaw, at yung sa ilalim yung kanyang sensor. Ito siya mga ka-works, oh. Ganito siya nakapwesto dito. Ito yung may marking na letter U. Ito yung nakahiwalay na selector fork, nag-iisang selector fork. Dapat nakaharap siya sa ilalim yung may mahaba na nakausli. Ayan. Ganito lang magkabit mga ka-works. Ganito lang ka-works, oh. Dapat ilagay nyo siya dito sa gitna.
na hiwa. Itong nag-iisang selector port na merong marking na U, letter U. Dito siya sa gitna mga kaworks. Ayan. Ganyan lang mga kaworks. Tapos itong dalawa, ito yung posisyon niya mga kaworks. Ganito siya mga kaworks. At ito, baliktad din, opposite din ito sa ilalim. Magkaharap yung mahaba na nakausli. Ayan, magkaharap lang sila mga kaworks. Yan ang tamang pagkabit ng selector port. At ngayon ilalagay natin tong dalawa, ganyan siya paglagay mga kaworks. Magkaharap itong mahaba na nakausli. At ito yung kanyang kick shaft na may kasamang gear at dalawang washer. Ayan, dito siya sa return spring niya. Meron kasi itong hiwa dito sa dulo na dito natin ipapasok sa kanyang return spring, kick return spring. Ayan, at ito yung kanyang stopper dito. Ayan mga kaworks, abangan ninyo mga kaworks, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ilagay itong kanyang kicker. At ito yung washer, nag-iisang washer ng side bearing. Itong washer na ito parang plastic yung nasa itaas at parang may bakal ito sa gitna. Dito natin ilalagay sa side bearing, dito sa bandang lagayan ng flywheel, o dito sa may lagayan ng kunya. Ayan, yan yung lagayan ng kanyang kunya or wood drop key. Dito natin ilalagay itong kanyang washer. At mamaya abangan ninyo mga kaworks, ilalagay natin to doon sa kanyang center case. Ito yung mga tornilyo niya dito sa kanyang makina or dito sa kanyang center case cover. At mamaya isa-isa po natin yung ilalagay. Meron po itong mahigit 10 tornilyo dito sa kanyang makina, dito sa kanyang center case. At ngayon ilalagay na natin yung mga selector port dito sa kanyang transmission gear. Ito yung kanyang transmission gear, ito yung counter shaft or drive shaft axle. Ito yung lagayan ng engine sprocket mga kaworks. Ayan, sa pagkabit nito dapat ito nasa itaas itong kanyang lagayan ng clutch drum housing. Ayan, itong mahaba, ito yung lagayan ng clutch drum housing or clutch housing. Left thread po itong kanyang thread dito sa itaas. Lapit na natin ng konti mga kaworks. Ito siya mga kaworks. Left thread po itong kanyang axle dito, yung kanyang thread dun sa itaas. Ito yung kanyang drive axle. Dito yung lagayan ng engine sprocket. Hindi sila magkasing haba mga kaworks. Pansinin nyo. Yan. At meron siyang washer dito. Ito sa kabila, meron itong makapal na washer. Ayan. At dito rin sa kabilang banda, meron itong manipis na washer dito sa kanyang main shaft. Ayan. Manipis po itong washer na to mga kaworks. Tingnan niyo. Dito sa dulo ng kanyang main shaft. At dito sa drive shaft, yung washer na sa dulo, medyo makapal. Ayan Dapat hindi siya magkabaliktad kasi hindi sila magkasing nipis. Kasi meron niyang epekto dun sa kanyang pagkambyo. Medyo matigas nang ikutin itong kanyang gear at saka yung pagkambyo ninyo mahirapan kayo sa pagpasok. At saka magiging maingay itong inyong transmission. Maingay yung andar niya. Kaya dapat talaga nasa tamang pagkabit itong mga washer dito sa transmission para maiwasan natin na ma-backjob o magka-aberya yung trabaho natin. Mahirap naman kasi sayang sa oras at saka kakaroon tayo ng problema. At kawawa naman yung may-ari ng motor kapag hindi natin naayos itong kanyang motor kasi hindi niya magagamit. Kaya pagbutihin natin ang ating trabaho para hindi masayang yung tiwala ng ating customer. At para hindi magtampo yung kaibigan natin na may-ari nitong motor, si Sir Dante or Arts Type. Shout out sa iyo, massive shout out sa iyo sir. Salamat po sa pagtitiwala mo kaibigan, na mabait at gwapo. Gwapo na mabait pa na si Busing Dante or Arts Type.
At dito sa kanyang washer, pansinin niyo itong kulay na merong mga guhit na maputi. Dito siya nakaharap sa ilalim mga kaworks. At tingnan nyo dito mga kaworks, magkaiba yung kanilang guhit at saka kulay. Kaya hindi sila maaaring magkapalit. Ito pansinin nyo, maputi siya. Ibig sabihin dyan, nagkikiskisan yung gear. At hindi na kayo mangamba, baka magkabaliktad itong kanyang mga washer dito. At saka hindi siya sila magkasing kapal o magkasing nipis. Kasi makapal yung isa at yung isa manipis. Yan lang ang tandaan ninyo. Pag nagtatanggal kayo, ibabalik nyo kaagad dun sa kanyang shafting kapag natanggal yung washer, para hindi kayo mawala o para mawala yung pangamba ninyo na baka nagkapalit yung washer, para maiwasan natin yung pagkapalit nila. At ngayon ilalagay natin yung selector fork dito sa kanyang transmission gear assembly. Pagkabit nito ganito yung posisyon niya mga kaworks. At dito sa selector fork na bandang itaas, dito siya nakaharap dito sa may drive shaft. Itong may mahaba na butas ng kanyang selector fork. Magkaharap silang dalawa mga kaworks. Ito yung may marking na GDP 5. Yan, magkaharap yung mga may mahaba na butas ng kanyang selector fork. Dapat ganyan mga kaworks. Dito rin natin siya ilalagay sa drive shaft. At itong isa, dito natin siya ilalagay sa main shaft. Ayan, yung mahaba na nakausli dito. At itong may mahaba na nakausli dito sa kanyang butas, kasabay dito sa kanyang drive shaft axle. Ayan, nakaharap siya sa bandang drive shaft axle. Itong may butas na pahaba dito sa kanyang selector fork. Madali lang maglagay ng mga selector fork dito mga kaworks. Ganito lang siya mga kaworks yung kanyang pagkalagay. At mamaya panoorin niyo mga kaworks, i-assemble natin ito doon sa kanyang center case. Isa-isa po natin ikabit ito mga kaworks. At ngayon umpisahan na natin i-assemble ito lahat. At kapag nag-assemble tayo dito ng mga pyesa dito sa kanyang center case, dapat alamin natin kung saan banda tayo mag-assemble na side dito sa kanyang center case. Dito tayo maglalagay ng mga pyesa. Dito tayo mag-assemble sa left side na center case. Kasi nandito yung lagayan ng kanyang kick return spring at saka yung washer. Kasi nandito yung kanyang washer dito sa kanyang side bearing. Ayan. Dito natin siya ilalagay mga kaworks. Dito siya sa center case na left side, at dito meron nakausli dito. At meron din butas doon na maliit para mapapasok itong kanyang stopper ng kanyang return spring na nakausli. Ayan. Papasok natin ito doon sa kanyang butas. At kung baliktad na pag-assemble natin, babaliktarin natin, mahirapan tayo dyan sa pagpasok. Ayan. Ito yung tamang pag-assemble. Dapat nakaharap dito yung kanyang return spring. Dito tayo mag-assemble sa bandang sprocket or sa left side na center case. Kasi bawat model ng motor ay iba-iba yung lagayan ng kanyang return spring. At saka iba-iba yung kanyang style sa pagkabit. Tulad ng Honda, iba rin yung kanyang style sa pagkabit. Kabaliktaran po dito yung pagkabit natin. Kung dito sa atin ginagawa ngayon, dito tayo sa left side na center case magkakabit. Doon sa Honda, doon sa right side na center case tayo magkakabit ng transmission gear assembly. Kasi kung dito sa left side tayo na banda na center case mag-assemble, doon sa Honda sa right side yung iba nag-assemble. For example, Honda XRM 125, sa right side yung tamang pagkabit doon. Kasi yung kicker niya meron yung spring nga guide na dapat papasok doon sa butas ng kanyang center case. At ngayon ilalagay na natin yung kanyang selector drum dito. Dapat nakaharap yung selector dito sa taas at ito yung sensor dito sa ilalim. At ngayon ilalagay na natin ito dito sa ating left side na center case. Meron siyang mga kanal dito. Merong mahiwa na parang kanal. Ayan. Dapat
huwag natin ilagay muna natin yung kanyang, hindi natin muna ilagay yung kanyang pin para hindi tayo mahirapan. At dito pansinin niyo, magkaiba yung kulay dito sa kanyang nakausli na parang pin na maliit. Dito maputi at dito sa itaas maitim. Ayan, pansinin niyo, maputi dito bandang baba. Ibig sabihin dito yung gamit na gamit. Ayan, dito siya yung nagkikiskis, yung parang kanal na hiwa doon sa ilalim ng kanyang selektor. Ibig sabihin yan yung nakatapat dito sa butas ng kanyang selektor drum. At yung may mahabang butas dito sa kanyang selektor port, doon nakaharap sa ilalim. Yan ang kunting tips na sinabi ko sa inyo ngayon na napaka-effective niya. Kung saan yung malinis at maputi, yan yung gamit na gamit or palaging ginagamit. Kaya kailangan talaga magiging sensitibo tayo kapag nagtatanggal tayo dito sa kanyang mga gear at saka selector port dito sa loob ng kanyang center case, para maiwasan natin na makalimutan at magkamali tayo sa pagbalik dito sa pagkabit. At ngayon ilalagay ko na itong kanyang dalawang pin dito sa kanyang selector port. Magkasing haba lang ito mga kaworks at magkasing laki lang sila. Kahit na magkapalit ito, okay lang. Walang problema kasi pareho lang sila ng sukat. Ayan, nailagay ko na yung isang pin dito. At dito na naman sa kabila, ilalagay na natin. Ayan, nailagay ko na. At pinaka-importante dito sa pagkabit dito ng kanyang selector port at transmission gear assembly, kailangan hanapin natin yung kanyang primera, segunda, tercera, kwarta at saka quinta. Lalong-lalo na yung pinaka-importante yung kanyang neutral position dito sa kanyang gear. Kapag nagkakabit tayo, dapat meron siyang neutral. Hindi sasabay itong kanyang counter shaft dito sa kanyang main shaft kapag iniikot natin. Ibig sabihin, nahanap na natin yung kanyang neutral position dito sa kanyang gear. Yan ang pinaka-importante kapag nag-assemble tayo dito ng makina. At ngayon, ito yung primera, first gear. Ngayon, hanapin natin yung second gear. Ayan, yan yung second gear. Yan, sumasabay yung kanyang counter shaft sa kanyang main shaft. At yan yung third gear. Ikutin natin yung selector drum. At yan yung fourth gear. Yan. At ito yung panghuli. Ito yung fifth gear. Yan. Yung panglimang gear position. Dapat mahanap nyo talaga itong limang gear position dito. At saka importante yung kanyang neutral. Ngayon ibabalik natin sa neutral. Hanapin natin yung neutral dito. Ikutin natin yung selector drum. Ayan. Babalik natin para mahanap natin yung neutral position. Ayan, naka fourth gear na siya. Tapos, ayan, third gear na siya. Ayan, tapos na second gear na siya. Tapos malapit na tayo dito sa neutral position. Kasi ang neutral nasa, ayan, nasa neutral na siya. Nasa gitna ng primera at saka segunda. At ngayon, pansamantalang nailagay ko ito sa primera, sa first gear position ng kanyang transmission. At mamaya ibabalik natin ito sa neutral. Kasi importante talaga kapag nagkakabit tayo dito ng transmission gear at saka itong kanyang selector drum, selector port, kailangan mahanap natin yung neutral position, lalong-lalo na kapag tinatakpan na natin itong kanyang makina. At ngayon kakabit na natin itong kanyang sigunyal or crankshaft. At ngayon double check natin yung pagkalagay dito. Yan, kailangan talaga i-double check para hindi tayo magkamali at para wala tayo magkalimutan sa paglalagay dito ng pagkalagay ng kanyang selector port. Ayan, nasa pailalim yung kanyang mahabang butas dito sa kanyang selector port. At ayan, nailagay na rin natin yung kanyang washer dito sa kanyang sigunyal. Dapat ganyan yung posisyon niya, itong kanyang nakaiwalay na selector port. Saka itong dalawang selector port dapat magkasalubong itong mahabang butas dito sa kanyang selector port. Yung may makapal na butas ng kanyang pin, dapat magkasalubong sila o magkatapat yung may mahaba na butas dito sa kanyang selector port. At ngayon ilalagay na natin itong kanyang sigunyal. At itong dito tayo sa may bandang
drop key or kunya. Dito natin ipapasok yung kanyang sigunyal. At dito may butas dito na lagayan ng kanyang kunya. Dito natin ilalagay sa may bandang washer. At dito yung sa may bandang itaas. Itong kanyang merong gear na para sa kanyang timing chain. Tanggalin ko lang muna itong kanyang nut. Dito sa dulo ng kanyang sigunyal, ito yung nut na para sa kanyang magneto. Ayan, nailagay ko na itong kanyang sigunyal. Madali lang itong ipasok, di tulad ng ibang mga motorsiklo na medyo matigas tsaka mahigpit at mahirap ipasok. Kailangan pa natin na painitin or i-acetilin or blowtorch or i-blower ng mainit para maipasok siya, or kailangan natin gumamit ng installer, yung crankshaft installer katulad ng sa Yamaha na motorsiklo, kasi makipot at medyo maliit yung kanyang butas dun sa kanyang center case, kaya mahigpit siya yung kanyang bearing at saka mahirapan tayo sa pagpasok ng kanyang sigunyal. Kaya meron tayong paraan dyan para maipasok natin kahit na masyadong mahigpit o mahirap ipasok o ilagay yung kanyang sigunyal. Kailangan nating painitin yung kanyang butas ng kanyang center case, yung lagayan ng kanyang sigunyal or kanyang side bearing. Painitin natin. Pwede nating i-blowtorch or i-blower ng mainit para mailagay natin yung kanyang sigunyal at saka may pasok yung kanyang bearing. At meron ding iba na gumagamit ng installer, yung nasa kasa, yung pang-install ng sigunyal, at hindi na kailangan yung painitin. Kaso wala tayong installer, kaya yan na lang ang ginagawa natin. Pinapainit natin yung kanyang butas para maipasok yung kanyang sigunyal. At kapag mainit na yung butas ng kanyang center case, nilalagyan natin ng kunting langis yung kanyang side bearing dito sa kanyang sigunyal para malambot lang siya at hindi tayo mahirapan sa paglagay ng kanyang sigunyal. At ngayon lagyan ko lang muna to ng gasket maker. Triban yung ginamit natin dito sa kanyang center case. Triban na gasket maker, mga kaworks. At minsan gumagamit rin ako ng silicone gasket maker, yung Mighty gasket, yung kulay itim yung ginagamit ko para hindi siya maruming tingnan. Ayan, tapos ko nang nalagyan ng gasket maker itong kanyang center case. Lagyan natin ng kunting langis yung kanyang side bearing at saka yung kanyang transmission at saka itong kanyang selector port. Ayan, nalagyan na natin ng langis. Ngayon takpan na natin, mga kaworks, itong kanyang center case. I-assemble na natin ito, kanyang makina, mga kaworks. At mamaya ilalagay na natin yung kanyang mga tornilyo dito. Mahigit 10 yung kanyang tornilyo dito sa kanyang center case. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 13 yung bilang ng kanyang mga tornilyo dito. At dapat magkalapat yung kanyang center case dito kapag nag-assemble kayo, mga kaworks. Tingnan ninyo ng mabuti sa palibot ng kanyang makina dito sa center case kung lumalapat ba talaga yung kanyang center case sa magkabilang mukha ng kanyang makina dito sa gitna. Tingnan ninyo, mga kaworks. Ayan, nalagyan ko na ng isang tornilyo dito sa kabila. At ngayon baliktarin ko na ito, mga kaworks. Dito na naman tayo sa kabila. Maglalagay tayo ng mga tornilyo dito. At nilagyan ko muna ng isang tornilyo yung sa kabila na center case para hindi siya humiwalay o matanggal itong kanyang center case kapag binaliktad natin, para hindi matuklap yung gasket maker na nilagay natin dun sa kanyang center case. At ngayon higpitan ko muna tong kanyang mga tornilyo dito sa kanyang center case, mga kaworks. I do this video, mga kaworks, para makatulong ako sa mga gusto matuto dyan sa mga beginners na mga mekaniko o gusto mag DIY. Kasi naaawa ako sa mga nanonood doon sa YouTube na nagsisearch kung paano mag-assemble nitong Kawasaki Ruser, paano ang tamang pag-assemble dito sa kanyang transmission gear assembly.
Kasi merong ibang mga vlogger dyan na hindi nagtuturo ng tama kung paano ikabit yung kanyang transmission gear at saka yung kanyang selector fork. Mas lalo pang nalilito kapag napanood ninyo at mangangamba kayo, baka magkamali kayo kasi merong paiba-iba yung mga sinasabi ng mga vlogger. Hindi talaga magkapareho yung mga sinasabi o tinuturo nila, at hindi naman ako perfecto or isang eksperto dito. Binabahagi ko lang kung ano yung mga karanasan ko dito o experience ko sa pag-assemble ng makina bilang isang mekaniko. Ginagawa ko kung ano yung tama o ano yung makakabuti dito sa ating ginagawa na makina o ginagawang motor. Sana po mayroon kayong natutunan dito kapag napanood ninyo itong video ko, mga kaworks. Sana nakatulong ako sa inyo. At huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe sa aking walang kwentang channel, mga kaworks.